pagdating niya ay parang isa daw babaeng manganganak. Okay? Ang babae po, pagkabuntis na po siya, kahit ilang beses, kahit pang 10 na niyang panganganak yon, hindi pa rin niya malalaman kung kailan sasabog ang kanyang panubigan. Wala pong nakakaalam. It always comes as a surprise. Now, listen to this. Sabi niya ganon din daw po ang ating Panginoon Jesucristo. Kapag siya ay dumating, hindi natin malalaman kung kailan. Ito nakakatakot. Ito ang nakakatakot. Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Kasi he is warning the Christians. Ang winawarningan niya rito, hindi yung mga unbelievers. Ang kinakausap niya rito ay yung mga Kristiyano. Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo na ang kaligtasan ay hindi mawawala, mag-isip-isip ka mabuti. Kasi mayroong mga nagtuturo na once saved, always saved. Okay? Mag-isip-isip ka mabuti sapagkat kaya winawarningan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano rito because there is a what? A danger of falling asleep. Nasaan dito yung word na yan? Tuloy po natin yung verse. Sa binabasa natin. Sabi po nito ng verse 3, and they shall not escape. Verse 4. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of lights and sons of day. Anak daw tayo ng liwanag, at tayo daw po ay sa kaumagahan, sa daytime. Sabi niya, sa araw. We are not of night nor of darkness. This is the word. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. In the word NIV, ang translation po dyan ng salitang let us watch and be sober, sabi po ron, let us be alert and be self-disciplined. Ngayon pong hapon na ito, ihanda po natin ang salita ng Diyos. Thou shalt not sleep. Let us all close our eyes and let's pray. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pangunguna. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat makikinig ngayong hapong ito, Panginoon, ay makatanggap, Panginoon, ng kaliwanagan, hindi lamang ng aming kaisipan, kundi ng aming mga puso. At maunawaan namin, Panginoon, ang motibo mo sa mensaheng ito, Panginoon. Kami ay tunay, O Diyos, magising sa mga bagay-bagay na nangyayari sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon, at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, I'm talking about spiritual sleep. Dito sa verse na ito, mga kapatid ko, si Apostol Pablo, hindi po siya nagsalita ng bagay na tungkol sa backsliding, hindi siya nagsalita tungkol sa being a lukewarm Christian or being a cold Christian, but he was talking about, let's get awake and stop sleeping. Alam po ninyo, marami po pinag-uusapan, sabi ko nga rito, pinag-uusapan natin dito yung last days. And since we know that we are living in the last days, basta basahin mo na ang Biblia. Ako po, I'm not a prophet, at mas lalong hindi ako manghuhula. Okay, dahil galit ang Lord sa manghuhula. Okay? Pero malalaman po natin ang mga tanda na siya malapit na bumalik. Okay? Malapit na siyang bumalik. By what? By reading the Bible. Kaya huwag kayong maniniwala, mayroon po kasing ibang mga tao, mga grupo na sinasabing, by this day or this year, darating na ang Diyos. Marami pong nagsabi na ganitong araw, darating ang Diyos, pero hindi pa rin po dumarating ating Panginoon sa Kristo. Right? Bakit po? Sabi nga ni Jesus Christ tanging ang Ama lang ang nakakaalam. Sabi po yan sa Matthew, chapter, yung pinaano na po natin, 24. Binanggit ko kanina. Kanina, verse 12, ang sinabi ko. Now, sabi puro sa verse 36 and 37, Jesus Christ Himself is telling us this. But of that day, yung sinabing day na yan, yung muli niyang pagbabalik, okay, on that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven. So, wala nakakaalam. Kaya pag kami nagsasabi sa inyo na ganitong araw darating, nakasulat sa Biblia at ganito talagang kung kailan lang, di ba? Sabi darating na ang Diyos, tapos ni-reset niya uli. Tama po ba kayo? Okay, nagkamali na siya for the third time yata, nagkamali na siya. Okay, tapos ni-reset niya dahil nagkamali daw siya ng calculation. Kahit pa ano ang gawin mo, hindi i-reveal ng Diyos sa tao ang kanyang muling pagbabalik. Sapagkat sabi nga, ito yung tinatawag na element of surprise. Nais niya na ang mga anak ng Diyos ay madatnan niyang tapat. Naglilingkod. Nagmamahal sa Kanya. Ayaw niya na
darating siya, dahil alam na ng mga tao, darating siya, sa kaya magagambaro na yung mga tao ngayon. No, no, no. Sapagat ang totoong tapat, kahit wala ang Diyos, nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? And now, siguro sapat na ang mga warning na ito. Naalala ko tuloy yung sabi ng mayamang lalaki nung nandun siya sa impyerno. Sabi ni gano'n, magpadala kayo ng mga tao, pabalikin mo sa lupa si Lazaro. Sabi niya gano'n, para ma-warningan dahil meron pa ako ibang kapatid doon. Ayoko silang mapunta rito sa impyerno. That's the prayer, the request ng mayamang lalaki. Tandaan po natin mga kapatid ko. Sabi nga ni Yamang Abraham doon sa lalaking mayaman na nasa impyerno. Kung nandoon, may mga propeta ron, may mga mangangaral doon, at kung hindi sila makikinig, kahit kina Moses, hindi rin sila makikinig sa mga taong galing sa kamatayan at magbabahagi ng salita. Hindi sila makikinig. Now, itong mensahe ito mga kapatid ko are another warning for all of us. I don't know why am I talagang making this kind of sermon. I don't know, siguro talagang God's giving me this wisdom para paalalahanin ng mga taga-Lord of the Harvest about the imminent coming of our Lord Jesus Christ. Sabi po rito sa verse 37, but as the days of Noah, now, this is it. Malalaman daw po natin na kung ano yung nangyari sa days of Noah, ay ganun din ang mangyayari sa panahon natin ito. Also, will the coming of the Son of Man be? May pagkakapareho. Mamaya tingnan natin kung anong pagkakapareho na yan. Subalit, gusto ko lang maunawaan natin una ngayon na madalas ang Biblia ay nagsasabi ng kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen. Okay? So, again, balikan natin yung ating teksto. The message of Paul is about a wake-up call sa mga Kristiyano na tutulog-tulog. Sa mensahe kong ito, tatanungin ko ang ang pagtulog sa apat na bagay. What? When? Why? And how? Una, ano ba yung tinatawag na state of sleeping? Okay? What it means to be in a state of sleep. Ano ba ibig sabihin niya? Bakit sinabi ni Paul, wag kayong mga tulog? Ano ba yung tinatawag na spiritual sleep? At paano ko malalaman na ako nga ay natutulog? Spiritual. Nandaan mo kayo dyan? Okay? Marami natutulog niya. Ayaw umimin eh. Okay? Andyan po ba kayo? Okay? Parang wag naman kayo masyadong matakot. Nakikita ko yung inyong mga mukha eh. Okay? Mag-relax lang tayo. Tingnan po natin sinasabi ng Biblia. What does it mean to be in a state of sleep? Nabalikan natin yung verse 6. Binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 5. Yung verse 6 lamang po. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober, or be alert and be self-control or self-discipline. Now, tingnan po niyo, banggitin po natin, sino ito na tawag na others? Sino yung others na yan? Yung others na yan, yes, the unbelievers. Unbelievers, sabi niya ganun, wag mo silang gayahin. Actually, sa Greek word po niyan, ang ibig po sabihin niyan, the refuse and the trash. Mga tao na hindi importante. The trash, the refuse, mga tawag dito, mga tao na na para sa kanila ang Diyos ay